ang hindi ko talaga gagawin yung sisingit-singit ka pag masikip yung kalsada kasi baka may kasalubong. Katulad nito, tatry natin ha, kasi may nauna baka clear. Let's go! Tantantinin! Ay, putang ina mo, may parating. Balik tayo. Okay, so welcome to Barangay Basa. Ito ang kalsada na mahiwaga dahil never natuyo itong kalsadan to. Laging basa, kahit summer, kahit tanghaling tapat, basa ang kalsada. That's why it's called Barangay Basa. So short ride mo tayo, papunta tayo sa isang client natin kasi nag-check engine daw ang kanyang sasakyan. So close natin tong client natin na to. So talagang pupuntahan natin. Pag nag-request siya, talagang gigising ako at pupuntahan ko siya. Dahil, like what I've said, close client ko siya. Dahil sila yung may-ari ng school ni Sam. So andito tayo sa paakyat, full throttle, hirap na hirap ang Fascio. Pag matarik, alam nyo naman, Fascio owners, alam nyo yan. So, tingin ko kailangan yatang gawing 180cc tong Fascio natin para medyo naman makaahon-ahon, no? O kaya, ewan ko, ano bang pwedeng gawin para tumulin-tulin tong Fascio? Saka na natin problemahin yon pag medyo kayang-kaya natin paglaruan yung power ng Fascio. So, here we are. Ayan yung kotse na kailangan i-scan dahil out of the blue, bigla daw na lang nag-check engine at nag-iba yung tunog ng makina. So, check natin. It's a Altis, I am not sure kung anong year model. So, eto na. Okay, so napagdesisyonan natin na iuwi na lang natin sa shop yung kotse para maayos at ma-sort yung mga issues sa kotse. Kasi may lumabas sa scan na sensors and mga ignition coil. So, we're on our way back and dadaan tayo sa barangay. Anong barangay? Barangay Basa. Alright, so we're here in the LGV. Ang sarap-sarap pagmotor sa area na to talaga. Sobrang maliwalas, sobrang daming puno, hindi mainit. Tapos, alam mo yun, maganda yung tanawin. Kaya tuwan-tuwa talaga ako pag nagmumotor ako sa area na to. Kasi parang feeling kong yaman-yaman ko. Ganon. Tapos nagde-daydream ako na, ano kaya, ito yung bahay ko. Ano kaya dito ako nakatira? Ang problema lang sa area na to, pag dito kayo napunta, walang signal. So kung may kausap kayo, talaga mapuputulan kayo ng kausap dahil walang signal sa area na to. Pero masarap mag-daydream dito na tipong, what if nga, no? Dito ako nakatira, okay na okay din siguro talaga. Kaso nga, like what I've said, ang problema ay walang signal sa lugar na to, sa LGV. Ito kasi yung shortcut papuntang Marikina, galing paglampas mo dito, Tumanji. So ayan, no? So speed limit dito, 40. So takbo tayo ng mga 42. So, ayan, no? Pasyal-pasyal ka lang, tingin-tingin. Tingnan mo naman mga puno. Nagsasalubong yung puno sa left and sa right. So, talagang hindi mainit kahit maaraw na maaraw dyan sa area ng LGV na yan. So, kung matadaan kayo dyan, make sure ibaba nyo muna yung mga kausap nyo dahil talaga mapuputol or kung naka-live kayo, talaga matitigil yung live nyo pag napunta kayo sa area na yan. So, paglabas natin dyan, ano na yan? Tumanji na yan. So, Marikina na yan. So, pauwi na tayo. Home stretch. So chill lang ako nag-aantay maubos yung mga kotse sa harapan ko. Bigla ako napansin ang haba na pala ng pila sa likod. Oops, sorry. My bad mga brothers. So syempre hindi naman tayo nagmamadali pag nasa stoplight, nasa kanto tayong ganyan kasi doon usually ang mga aksidente pag yung nagmamadali ka, hindi ka mindful, hindi ka tumitingin sa paligid mo. So ito na, last turn bago makarating sa ating munting Tusog Garage. So, I hope you enjoyed our mini motovlog for today. And I'll just catch you on the next one. Bye-bye!